Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayong araw ay Huwebes, Disyembre 12, taong 2024. Ako si Patrick Acuzar at ako ang inyong batikang mamamahayag ng tapat at maaasahang impormasyon. Dala ang mga balitang may lalim, balitang may katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito ang Balitang Pinoy. Ngayong umaga, sisimulan natin ang pagkatalakay sa buhay at pamana ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Rialonda, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Samahan ako sa pagtuklas ng kanyang makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Narito ang mga maiinit na baksa. Isang taong sinubok para sa kalayaan ng mapangabusong Kastila. Ang mga akda ang naging sandata bayani inatay. Noong ika-19 na siglo, taong 1565 hanggang 1878, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Ang mga Pilipino ay nagnanais ng pagbabago at pagunlad. Sa gitna ng pang-aabuso na nararanasan ng mga Pilipino sa sariling bansa, ay lumitaw ang isang bayani. Para sa karagdagang impormasyon, live mula sa Mindoro State University, Calapan City Campus, narito si Cyril Magtibay. Cyril? Yes, Patrick. Si Dr. Jose Rizal ay napakatalino at mas lumawak pa ang kanyang kaalaman sa kanyang pagiging makusisa sa mga bagay-bagay sa paligid. Nag-aral siya sa Manila at Europa. Cyril, ano-ano ang kanyang mga natutunan o pinag-aral? Oo, Patrick. Naging mahusay siya sa iba't ibang larangan tulad ng medisina, filosofiya, panitikan, siyensa, wika, kasaysayan at geografiya, pamamahayag, at pagsusulat ng tula. Para sa Balitang Pinoy. Balik sa'yo, Patrick. At yan si Cyril Magtibay. Maraming salamat, Cyril. Ano-ano nga ba ang naging sandata ni Rizal para sa mainit na revolusyon? Para sa buong detalye, narito ang report ni Michael Ramos. Michael? Yes, Patrick. Ang sinulat ni Rizal, particular na ang nakalagay ay sinulat noong 1887. Dito ay pinakita niya kung gaano kasama ang mga pari at mga opisyal ng pamahalaang Espanyol. Sasamantalahan nila ang mga Pilipino at hindi patas ang trato nila sa atin. Sunod, ang El Filibusterismo. Isinulat naman ito ni Rizal noong 1891. Dito nalakay niya kung paano nagiging masama ang mga tao dahil sa pagiging sakim. Pinapakita niya kung paano nasisira ang ating bansa dahil sa mga Espanyol. Ito ay naging dahilan sa pagbabago ng lipunan at politika. Ang mga nobelang ito ay naglantad ng mga pag-aapuso ng sistemang kolonyal ng mga Espanyol at naging inspirasyon ito ng mayayamang Pilipino na bumangon laban sa pangahas. Ang No Limit ang Huli at El Filibusterismo. Ano nga po yung naging epekto nito sa ating ngayon o sa ating mga kabataan? Namula tayo, nalaman natin. Maraming salamat. Malaki ang impluwensya ni Rizal sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay nagbigay inspirasyon sa maraming artista at manulat sa kasibuyan. Ang mga ito ay nagtakda ng bagong kamantayan para sa panitikang Pilipino. Ang mga tula at liriko ni Rizal ay nagbigay inspirasyon sa maraming kompositor at musikerong Pilipino. Kahit na gusto ni Rizal na magkaroon ng magandang pagbabago sa bansa nang walang gulo, pinatapon pa rin siya sa dapitan. Pero kahit nasa ibang lugar na siya, hindi siya tumitigil sa pag-aaral at pagtuturo. Tinutulungan din niya ang mga tao sa lugar na iyon. Maraming salamat, Michael Ramos. Nakakalungkot ang balitang ito sa mga Pilipino maging sa ibang bansa kung pagpanaw ng pambansang bayani ng Pilipinas. Narito ang report ni Ashley Cadalet. Yes, Patrick, inaresto at pinatay si Rizal ng mga Kastila noong Disyembre 30, 1876. 35 taong gulang na pinagbibintangan ng mga Espanyol si Rizal na nagpaplano ng masama. Dahil sa pagkamatay ni Rizal, mas lalo nag-alab ang damdamin ng mga Pilipino at naging dahilan ito para magsimula ang revolusyon at makamit natin ang ating kalayaan. Anong masasabi mo para sa pag-uwis ni Rizal sa kanyang buhay? Nagkaroon tayo ng idea kung paano natin ilalaban yung karapatan natin. Maraming salamat, Ashley. Live nating mapapanood ang panayam kay Ginang Magdael. Patrick, nandito tayo sa loob ng library ng Minso kung saan mag-i-interview tayo ng isa sa mga guro ng Rizal
na may alam tungkol sa buhay ni Rizal. Mama, may ilan lang po kaming katanungan tungkol po kay Rizal. Ang una po nating katanungan ay, ano-ano ang mga nangyari kay Rizal na nagtulak sa kanya para maghimagsik laban sa mga Espanyol? Una, nagbunsod sa kanya upang sumulat ng sinasabi nating rebellious writing ay kahit ang kanyang pamilya ay diskrimina, kagaya ng pagkuha sa lupa nila sa Kalamba. Pangalawa ay ang kamuwangan niya at kaalaman niya sa pagpatay at pag-akisa sa tatlong pari. Yung bulsa na nagtulak talaga sa kanya upang maipakilala at maipakita sa mga Pilipino na napakahalaga ng buhay ng tatlong pari na ito. Ang pangatlo ay ang sistema ng gobyerno ng mga Spaniards na kung saan ay kitang-kita dito ang pagdidiskrimina sa karapatan ng mga Pilipino, pang-aabuso sa kanilang kalayaan. Pangatlo ay ang kanilang pag-aaral. Hindi nabibigyan ng pansin ang kahalagahan ng pag-aaral pagdating sa mga Pilipino sapagkat dinidiskrimina nila ang kakayahan, ang karunungan ng mga Pilipino upang hindi mabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino na sila ay alisin dito sa ating bansa o maghiberde sila against the Spanish government. Bakit mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagkamatay po ni Dr. Jose Rizal? Hindi madali yung 333 years na pamahalaan ng mga Espanyol ang ating bansa. Kita natin na sobrang napakahalaga ng kalayaan na meron tayo. Mahalaga pa rin talaga na ang naglilingkod sa bansa natin ay merong shadow ng kultura at paniniwala ng isa. Yung tunay na pagmamahal sa bansa, yung tunay na pagmamalasakit, yung tunay na sakripisyo, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Crystal Venus, balitang may lalim, balitang may katotohanan at balitang mapagkakatiwalaan. Balitang Pinoy. Balik sa'yo, Patrick. Iyan ang balitang may lalim, balitang may katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito ang Balitang Pinoy.